Huwag kayong mabibigla, ha? Si Baste, damay. Siguro kinabahan si Baste dito. Ano? Siguro kumatog yung tuhod ni Baste dito, mga kababayan. No. Meron tayong narinig na Baste doon sa hearing, mga bossing. Siguro kumabog yung dibdib ni Baste dito. Anyway, mga bossing, huwag ka mag-alala, Baste. Hindi naman ikaw yon. Ano? Hindi ikaw yon. Pakinggan po natin ang balita na ito. Kung sinong Baste, mga kababayan. Ililinis nyo. Ayan. Ito. Umepal dito agad si Robin Padilla eh. May gusto siyang ano eh. Ewan ko lang kung nahagip nito na hearing na ito, no? Pero ikukwento ko sa inyo kung paano yung ginawang pag-epal ni Robin Padilla agad-agad yung sasagot dito. Okay? Tina, sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para Wow. malinis yung dugo? Sino daw? Kay ano po, kay... Ito gusto ko siya eh kasi rektahan sumagot. Kaso medyo kulang-kulang lang kagaya ng mga dates, yung mga testimonya niya. Pero gusto ko siya. Marlon Olaco po at saka kay ano po, Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Naku, yun si Baste! siguro kung nanonood si Baste, Duterte, ano? Medyo kinabahan ito siguro. No? Mga 5 seconds to 10 seconds. Feeling ko nanonood yan eh kasi nandun yung tatay nila eh. Kanino daw yung kotse? Kay Baste daw, kay Sir Baste. Kay ano po, kay Marlon Olaco po at saka kay ano po, Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Naku, si Ano pong Baste! apelyido ni Sir Baste? Baka Duterte! Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga polis. Ayan, mga kababayan. Mga pulis po yun, mga bossing. Ano? Mga pulis po. Pero siyempre, alam nyo naman, mga kabading yan eh. Si Baste. Hinahamon nga ng ano yan, duelo ngayon. Wala na naman, hindi na naman. Sumipot. At yung pangako niya, yung kay General Torre, sabi, sasampalin ko to si General Torre. Hanggang ngayon, wala pa ho, mga bossing. Doon natin mapapatunayan na, kumbaga, pag press conference, doon matatapang. Pero kapag kayong nandyan na, aktual na, magduduelo na, o magkaharap na yung sasampalin niya, wala pa din. Pero tumuloy tayo dito. Pulis, Baste! Baste, wag ka nakabahan ha, yung mga pulis daw. Okay? So pareho pong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwede Mga ipapatawag yan, mga bossing. matanong sa PNP. Hindi, mga retired na po to. Sino ang ating Comsec? Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Ayan, mga present. ipapatawag yan. Siguro, Chair. Sige. Biruin mo, no? Meron talagang designated na na sasakyan. Tapos lilinisin ng asawa niya. Baka sa susunod na Yes, we will. Opo. Pwedeng, we will ask the PNP HQ to have also a representative here, but yung sa time gap natin, we will write them to confirm kung Salamat, Mr. Chair. Sige, Senator Padilla, what was your point? Ito, buti na isama tong kay Padilla, mga bossing. Kasi, susubukan lumusot, no? Susubukan lumusot ni Binoy si Digong. Paano po, mga kababayan? Sa pamamagitan nung sinasabing paglilinis. Ako ho, naniniwala ho ako doon, mga kababayan. Doon sa linis. Pagpalit ng administrasyon, mga bossing, kumbaga, linisin na natin yan lahat bago pa madatnan nung susunod na administrasyon. Ngunit, subalit, mga bossing, yung nangyari po sa mister niya, doon na umpisa na po yung laban kontra droga Hindi naman po bago umupo si Duterte. Pero bago po umupo si Duterte, mga kababayan, kumbaga, huminto na yung mister niya magbenta ng droga. Pero nalinis po pagkatapos na. Ibig sabihin, swak at pasok sa banga na, nung laban kontra droga ni Duterte yung pagkamatay ng mister niya. Hindi na pasok
doon sa linisan nung mga dati, no? Hindi na pasok doon yun. Pasok na ito doon sa loob ng administrasyon ni Duterte. Sa madaling salita, mga pulis na ni Duterte kung sakali ang luminis dito. Salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung Ayan. sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016. Kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Oo, pero nategi yung kanyang mister 2016 na, pamumuno na ni Duterte. Hindi 2015, bago umupo yung bagong administrasyon. Kasi po papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya Ngunit hindi mo pwede, no? Hindi mo pwedeng isama yun doon sa mga naglinis. Kasi nga, nategi yung mister niya, nakaupo na si Duterte. So, hindi nakasama yan doon sa sinasabi mong paglilinis. po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po. Thank you. So, Ayun mga kababayan, di ba? Rinig na rinig nyo po mga bossing. Si Basta siguro kinabahan. Naku, nandiyan ba si Waldy Carbonel? Bakit nadamay ang pangalan ko dyan? Pagka mag-alala, Baste, pangalan mo lang. Pangalan mo lang yun. Sabi ni Lerio Santua, lumayas ka dyan, Boy Mukbang. Paalisin na natin si Boy Mukbang. No? Sabi ni Steve Yaser, talagang talaga. Ba't ka nandyan, Binoy? Wala kang maiaambag dyan. Aba, ayaw nyo kay Binoy, ha? Pray not to win again. Bobo, Robin. Naku, sabi ni Ma'am Elizabeth. Anyway, dumako ho tayo, mga kababayan. Doon na mismo, no? Kay Riza Ontiveros at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit na po ito, mga kababayan. Simula ng pangatlong topic natin.